Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila bistado nga ang ginawa ng mga pulpolitiko ng mga tambaluslos na ito kay VP Sara Duterte at kay Tatay Digong. Ngayon nga ay halatang halata na kung sino nga ba talaga ang tunay na korap sa bansang Pilipinas. Inilabas na nga ang mga ebidensya at mga video sa pagpapatunay ng mga korap na opisyalis si Tambaluslos, Lisa Smugs at Kuting ng Norte. Tila mga kaibigan, hindi naman natin may iwasan at hindi naman natin ipinagkakaila na dati tayong loyalist ng mga ito, ngunit tila nag-iba ang tingin ng maraming netizen nung magbago nga ang ihip ng hangin ni Kuting ng Norte na ito at talagang hindi niya nga tinutupad ang kanyang mga pangako. Dito natin makikita na maraming dismayado sa pamumuno ni Kuting ng Norte ngayon na kung tutuusin mga kaibigan ay talagang hindi na nga ba talaga ito nararapat na maglingkod sa bansang Pilipinas at wala na di umano itong kredibilidad na paglingkuran ang taong bayan dahil sa ngayon pa lamang talagang pinaninindigan niya na talagang hindi niya na muli tutulungan ang bansang Pilipinas pag nagkaroon ito ng matinding problema. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan dahil wala nang pakialam ang namumuno ngayon. Ang tanong, bakit ka pa tumakbo para lamang sa pera? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay? Yung iba nagpapakalat ng fake news. Okay? Kaya nga binubuljak din natin. Kahit kapwa sila na Marcos Laris natin, ay binuljak ko rin. Okay? Binuljak ko yung nagpapakalat dito. Sabi ko, bakit mo nasabi yung Taliano Gold? Anong evidence mo? Ano ang source mo? 'Di ba? Dahil nga sa iyo ay nasisira yung mga Marcos loyalist. 'Di ba? 1 million ba naman ang iyong subscribers tapos ganyan ka? Nagfe-fake news ka para lang kumita. 'Di ba? Yun yung point ko doon mga kaloys. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit DDS yan si Byron. Okay? Kung sa ano nga 'di ba, kung may bulok, 'di ba, isasama niyo sa grupo niyo, mabubulok po kayo. Okay, yun lang po ang point ko dito. At dahil nga, okay, dun sa sinasabi ni Banat Bay na sisihin daw yung bumoto kay Bongbong Marcos. Dapat sisihin yung sarili mo. Oo nga, inaccept na namin na budol kami. Kami ba ang may kasalanan? Di ba? Kasi sinasabi ni Banat Bay, kayo po ang may kasalanan. Bakit kami ba ang nangako na ibabangon ang Pilipinas? Kami ba ang nag-traitor dun sa mga bumoto? Di ba, mga kaloys? Tayo ba ang nag-traitor? Kasi nga, di ba, bago yung sa campaign, may sinumpaan tayo yung kandidato, yung voter na okay, mag-agree tayo dito. Dahil ito yung promise mo, ibabangon, okay, ako bilang voter, mag-agree ako. Yun yung kontrata natin. Pero sino ba ang hindi tumupad sa usapan? Kami ba? Kami ba ang nambudol? Hindi. The reason na nagiging bully itong si Banat Bay sa mga nabudol, kasi budol din siya. Nambubudol din siya. Diba? Sinabihan pa ako ng fake news. Samantalang nag-ano lang naman tayo dito, nagbibigay ng analysis kung ano ang probability na magbibingo si Maharlika doon sa sinasabi niya na ino-offeran itong si Banat Bay. It's just an opinion. So paano siya magiging news? You have to differentiate what is opinion and news, di ba, Banat Bay? O wala ka lang maibabato sa akin kasi alam mo hindi ako bayaran. Hindi ka magkakaroon ng issue about sa akin kasi hindi ako bayaran. Magtalo-talo man dito sa opinion, pero kung prinsipyo ang pag-usapan, tagilid ka. Kasi ikaw lang ang may kikilalang politiko. Ako wala. 'Di ba? Wala akong kilalang politiko. Ni si Bongbong Marcos nga hindi ko na-meet. Gusto ni Franz Imperial na mag-meet kami. Mag-video ko, pero sabi ko hindi. Okay? Kasi ayaw kong mabansagan na bayaran. Kasi hindi po ako kawatan. Okay? That's the difference between me and you. Tapos tawakin mo ako ng fake news. Diba? So, eto mga kaloys. Fake news pala. Okay, hawak ko ang alas ni Maharlika na hindi niya inilabas. Okay? Kasi nga sinabi niya, kung hindi kayo tatahimik, okay, di ba nag-away itong si
Banat Bay at si Maharlika, 2021, di ba? January ba yun or March? So, eto mga kaloys. Okay? Yan yung video ni Maharlika kung sas. Pero hawak ko na yung pong alas. Di ba? Kung hindi kayo titigil, sinabihan niya si Maharlika na bitter eh. Di ba? So, ilalabas natin ang alas. Di ba? Pero nung sinabi ni Maharlika this time, tumahimik na sila. Kasi alam nila, may ebidensya talaga si Miss Maharlika. Okay? Sa pinagagawa nitong grupo ni Banat-Bay. Di ba? Hinahamon nyo ng resibo. Okay, pues, may resibo po tayo. Tirador po kayo ng OFWs. Okay? Tirador. Wala kayong pagkakaiba kay Bongbong Marcos kasi nambubudol kayo. Okay? Interest nyo ang inuuna nyo bago ang bayan. So kayo po ay nambubudol na kunwari, kami po ay, di ba may paresko-rescue pa kayo ng mga OFWs, pero bubudulin din yung pala. Di ba? Pagkakitaan nyo. Tapos sabihin nyo, nagbabakasyon lang kami kasi the fact na ikaw po, okay, nagbablog, kasi gusto mong kumita, gusto mong may pangkape. Tapos sabihin mo kasi ngayon December, ang dami mong palusot. Di ba? Kung saan kailangan ka ni Sara at saka ni Digong dito sa pambabatikos ng mga budol, di ba? Itong kampo ni Tambaluslos, pero nasaan kayo? Di ba? Tapos nag-react kayo doon na hindi po kami bayaran. Nag-analyze lang po tayo, bakit mukhang guilty kayo? Di ba? Lalo na yung tirador ng wheelchair. Right? So, ipa-flash na ba natin itong mga vloggers na ito? So, dito mga kaloy, sa vlog na ito, kahit sabihin ng mga followers ni Banat-Bay na titigilan na, bakit sino ba nag-umpisa? Diba? Dapat nga si Banat-Bay ay natuwa na nagising kami. Pero it doesn't mean na tama sila na binoto nila si Isko. Nabudol man tayo ni BBM, but it doesn't mean na tama yung binoto nila si Isko. It does not follow. Diba? The reason na hindi natin binoto si Isko is masyadong obvious na budol. Right? Masyadong obvious na budol si Isko. Pero tayo bilang Marcos Lalis, hindi natin inaasahan na tra-traido rin tayo. Pati ni Amy. Diba? That's the difference. Tapos sabihin nyo na bitter kami kasi wala kami. Hindi kami nakapwesto. Come on. Hindi namin pagpalit ang aming citizenship. Sa 6 years lang na alam namin na si Liza ay liligwakin ka rin kung ikaw po ay matino. Diba? Hindi po kami bobo. Kahit na sino siguro, hindi ipagpalit yung citizenship for just 6 years na wala ka naman kasaluruhan na ligwakin ka rin kahit alam mong matino ka. Diba? Look at Attorney Vic Rodriguez. First casualty. Diba? Sa Budol administration. Diba? So, ayun mga kaloys, ito yung sinabi ni Maharlika dito na may portion siya sinabi na ilalabas niya ang ebidensya. Kasi hindi po siya gumagawa ng fake news. Kasi this time, inaway nila si Maharlika. Kasi si Maharlika, di ba nag-away yung si Speaker Cayetano? At saka sino ba yung isa? Velasco? Di ba nag-aaway sila? Dapat term sharing, pero itong si Cayetano, ayaw na yung bumaba. Ngayon natin nalaman dahil sa MOE. Di ba? Kaya pala gustong tumakbo ni Mocha pagka-congresswoman dahil sa MOE. Di ba? Kami Marcos loyalist. Pero sinasabihan namin si Amy, kawatan ka kung hindi ka magpapakita ng resibo ng iyong MOE. Kaya ba ni Byron sabihin yan kay Cayetano na naging speaker? Di ba? Sino ang bayad sa atin ngayon? Kasi hindi kami bayad, kaya kaya naming boljakin kahit yung sino yung manok namin. Pero kung ikaw ay bayad, tatahimik ka talaga. Hindi pa ba yan masyadong malinaw? Hindi pa ba yan obvious kung mag-analyze kayo ng kanilang galawan? Di ba? Pero bago ko ipapakita mga kaloys ang ating alas ni Maharlika ay babatiin ko muna. Okay? Yung kanina pa nag-abang tulad ni FPJ Bulacan, si Nisitas Grass, and si Al Naghial, at saka kay Ma'am Melodia Yoshida, and kay Ma'am Jelly, at kay Liz, at kay Vergara, at kay Lichen na parating nandito. Thank you po sa suporta. So ito mga kalays, papakita ko na sa inyo. So nasa page po natin yung full video ni Maharlika
Marami po siyang sinabi doon. Pero ito po yung binigay na alas. Okay, na ebidensya. Okay, handa na ba kayo mga kaloys? Pero bago dyan, ay huwag niyo sanang kalimutan ang ating previous live discussion tungkol din ito kay Banat Bay na sinabihan tayong bitter. Bitter yung mga nabudol. So kasama yung mga DDS na umaasa dun sa sinabi ni Bongbong Marcos na itutuloy niya, okay, ang nasimulan ni Duterte. 'Di ba? Hindi lang man ang mga Marcos Loesa nabudol, pati yung mga DDS. Except na lang yung mga naging iskon yan. Na dating anti-isko, tapos nagiging iskon yan. The reason, bakit naging anti-Marcos itong si Moca at si Banat Bay, it's because of Cayetano. 'Di ba? Yun yung reason. Right? 'Di ba? Tatraydorin ba nila ang nagpakain sa kanila? Susuportaan ba nila si BBM? Hindi. 'Di ba? May narinig ba kayong sinabi about dun sa 10K na pangako ni Cayetano? Naningil ba ito ng MOE ni Cayetano? Hindi. Ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Hindi ba obvious? O nagbubulag-bulagan kayo? Or nabudol talaga kayo? Or patuloy kayo magpabudol? It's up to you. Pero ito ipapakita ko sa inyo mga kaloys. Okay? Ito po ay pampagising sa mga OFWs. Nasabi ko sa inyo, di ba? Na hindi lahat ng vlogger ay pala sa bayan. Lalo na yung mga political vloggers. Bakit? Si Mocha. Di ba? Kung itong si Banat Bay makapag-ano kay Rendon na hindi entertainment vlogger ka, tapos papasok ka political. Bakit si Mocha? Di ba sex vlogger naman si Mocha? Tapos naging political vlogger? Exception si Mocha? Ganon? Di ba? Si Rendon, entertainment. Gusto maging political vlogger, pero ayaw mo, Banat Bay. Pero si Mocha na naging sex vlogger, tapos maging political vlogger, okay lang. Ganon? Di ba? So, yun ang mga kaloys, selective. Pag ang taong selective, mga kaloys, pabago-bago yan. Okay? At hindi yan mapagkitawalaan. Kasi hindi siya straight. Okay? Hindi siya consistent sa kanyang pinaglaban. Nagets niyo mga kaloys, yung ibig kong sabihin. Kaya nagtatanong ako sa inyo mga kaloys eh. Ito napaka-importante to, lalo na sa mga nabudol. Ito po ang ating live survey question mga kaloys. Ang katanungan po natin ay, pakasagot na lang mga kaloys. Actually, nasagot ko na. Pero tingnan natin yung pasya. Agree ba kayo na nabudol man kami ni BBM pero di ibig sabihin na tama yung bumoto kay Isko? 65% nagsabi na oo, 34% nagsabi na hindi. Okay. Alam niyo naman ang sagot ko dito mga kaloys. Okay, so ilagay niyo dyan sa chat box mga kaloys kung ano yung reason kung bakit yun ang sagot niyo mga kaloys. And maraming salamat talaga sa mga nag-participate. Sabi ni Nilian, ang yayabang ni Banat Bay at Boss Dada. Akala mo naman napaka-perfect nila. Halata na bayaran sila. Well, the way they reacted, okay? Alam niyo na mga kaloys. Tapos hindi ko alam na yung mga Iskonian pala ay talagang todo depensa. Bakit magkano ba? Okay? Na ano ba kayo? Natalsikan ba kayo ng budget ni Isko? 'Di ba? Yung si Nino Barsaga, mabuti pa si Nino Barsaga, umami na bayaran siya. 'Di ba? Pero sabi niya, kailan kayo Banat Bay? Amin na bayaran kayo. Magkasama tayo sa grupo ni Isko. 'Di ba? Imagine si Nino Barsaga may bayag. Magsabi na bayaran ako. Pero kayo, mambubudol pa rin kayo sa inyong mga viewers. Right? Sabi ni Peb Sagon, bakit kaya di binanatan ni Byron si Tulfo? Dami naman palpak ni Tulfo, kaya in-unfollow ko na siya. Well, if the price is right. Di ba? Sabi ni Rachel, pareho kayo nagli-live this time. Divide and conquer daw ang purpose mo. Come on! Divide and conquer? Sino ba ang nambubuli sa mga namubudol? Kami ba? Sino ba ang nagsabi na bitter kami? Kami ba? Hindi nga namin siya pinapansin. Right? Sabi ni Eve, mas okay pa si Ben Barubal na tauhan. At least si Ben Barubal, hindi nagpapabayad. Di ba?
Sabi ni Felix Kaloy, naka-live si Banat Bay, kayo yung target niya ngayon. Hayaan mo siya mga kaloys. It's up to you. Hindi naman natin hawak ang di ba? The fact na yung kandidato niya hindi nanalo, ano ibig sabihin nun? Di ba? Ano ibig sabihin nun? Right? Kasi nga, kung malakas siya, edi sana nanalo si Isko. Di ba? So ito mga kaloys, ipapakita ko na sa inyo. Okay? Alam kong nanginginig siya sa ipapalabas natin. Okay? Walang makakapigil sa atin mga kaloys. Ilalabas talaga natin to. Wait lang ayan mga kaloys. So, bakit nambudol sila ng mga OFWs? Okay, way back 2018, December 2, ito po yung mensahe mga kaloys. Okay? Ito po yung mensahe ni Banat Bay sa taga rito sa Canada. Okay? Ng mga Filipinos. Na gustong budulin nila. Buti nilang hindi natuloy. Pero gumastos pa rin yung mga Filipinos. Okay? Sinabi na ito ni Maharlika, pero ito po ang alas, ang resibo. Okay? Ito mga kaloys. Ayan. Okay, December 2. Okay? Ito po ay binigay nung budol nitong si Banat Bay. Okay? Sabi dito, Ma'am, kasi po, to be honest, we are waiting for the schedule to be given to Mocha. Ang nangyari kasi mga kaloy, background lang to mga kaloy ang grupo kasi dito sa Canada ng mga DDS, di ba 2018 to, alam nila 2019 tatakbo si Mocha. Right? So, ang objective lang talaga ng mga Filipinos dito sa Canada ay suportaan si Mocha. Sila ang gagastos. Pero si Mocha lang, si Banat Bay, kasi manager, at yung kapatid ni Mocha. Right? So, 3 lang sila. Yun lang ang kaya ng mga Filipino dito. Kasi ang purpose nga nila, hindi upang kumita, upang suportahan si Mocha, i-promote si Mocha sa kanyang pagkakandidata. Okay? Bilang congresswoman. Right? So sabi dito ni Byron mga kaloys, kasi po to be honest, we are waiting for the schedule to be given to Mocha. She's still helping the government without pay. Oh, di ba? Without pay daw. Right? Bakit kailangan niyang sabihin yung without pay? Para sabihin na, para talaga ito sa bayan. Pero, tingnan nyo sa mga susunod. Okay? Nitong conversation. Especially fight against the rebel. So si Mocha daw ay nagtumutulong sa gobyerno para labanan yung mga rebelde. Kumusta na ngayon? Di ba? Ipinagtanggol niyo pa si Tambaluslos na plante daw yung pagtusok kay Tambaluslos. Di ba si Tambaluslos camping ngayon dun sa Makabayan Block? Kumusta naman yung pinaglaban niyo? Okay? Pinaglaban niyo ba si Baduy at saka si Ka Eric? Balita ko, itong si Banat Bay ay galit na galit kay Baduy. Right? Na-sense nyo mga kaloys? Hindi ibig sabihin na DDS ka. Okay? Ay totoo ka na. Mayroong nagpapanggap na DDS. Okay? Even sa mga Marcos Leyes, may nagpapanggap. May nagmubudol din talaga. Diba? Naalala nyo si Francis Leo Marcos na nakalabas na pala. Diba? So, dito mga kaloys, sabi ni Banat Bay, nababasa niyo mga kaloys, we are interested as we also need rest. But the new development now with NPA is really delaying us. Okay? Mocha has been given a task to train the LUMAD in social media. Wow. From sex vlogger to, di ba, alam niyo na, anong ginagawa doon, di ba? If you can give us more time to answer, I would really appreciate. If not, I understand. Alam mo mga kaloys, alam ko mag-agree dito ang mga Filipino sa America and Canada or sa amang bansa na time is precious. Okay? Hindi mo pwedeng i-delay, hindi ka pwedeng malate, di ba? Kasi time is precious, bayad dito per ora. Hindi per month. Right? So time is really precious. Yun yung kultura dito. Pero syempre, pa-VIP itong si Byron, kasi nga in-invite daw sila. Pero hindi na alam na ang purpose ng mga OFWs or mga Filipinos in Canada is to support Mocha. Parang parang BBM, di ba, na
gumastos tayo para supportaan siya, pero bubudulin din tayo in return. Parang ganito ang nangyayari, mga kaloys. So, sabi ni Fukio Babaho, his defense is so weak. He's now in his style na bulok trying to estimate your character where in fact, he is what he says. Kaya kailangan i-stop din ang support ng kanyang marunong na pagpaikot. Kaya nga sabi ko nga, mga kaloys kung papiliin nyo between me and sa kanya, sino ba ang may connection sa politiko? Diba? Wala silang mabibawat to sa akin. Kasi the fact na wala akong connection sa politiko, sino magbabayad sa akin? Diba? The fact na consistent ako, the fact na tinalikuran ko si BBM kasi nakikita ko na hindi pala siya para sa bayan, nambubudol siya. Kaya ba nilang gawin yun kay Cayetano? I don't think so. Diba? So doon pa lang ay tagilid na sila sa akin. Right? Dati sinasabi nila si Marlica, si Marlica, ano yan, bayad ng mga Marcos. Ngayon, nung tinalikuran ni Marlica ang si BBM, masasabi ba nilang bayad si Marlica? Hindi. Diba? Yun ang pagkakaibahan natin. Okay, bilang political bloggers. Para ba sa bayan o para sa bulsa nyo? Pero this, alas, would say something about you, Byron, and your group. Maawa kayo sa mga OFWs. Okay, next slide. Okay? So ito, hindi to pinakita ni Maharlika. Ni-reserve niya to. Pero, syempre, di ba? It's time. Okay? Kasi nga, binubuljak na nila si Maharlika na bitter daw. Okay. So ito. Itong blue, mga kaloys, yan yung taga-Canada. Ito si Byron. Okay? Yung ibang kulay. So sabi dito ng taga-Canada, okay? Kung gusto nyong interview ni Maharlika, kung ayaw nyo maniwala, taga-Canada po. Siya nagbigay kay Maharlika ng screenshots. Okay? Kung gaano kabastos itong si Byron. Sabi dito, any update? So nagtatanong yung taga-Canada, kasi nga time is precious, mga kaloys. Dito sa Canada, maintindihan yung mga taga rito. Okay? Sabi ni Byron, if I can produce the money for the ticket of Mocha Girls, will you take care of the accommodation and visa? Imagine, mga kaloys, ang purpose ng mga Filipinos dito is to support Mocha. Hindi man naman mamumulot dito ng pera ang mga OFW, pero gustong gatasan ito. Gustong isama ni Byron ang Mocha Girls at mag-show sila na para kumita. See? Nakita nyo? Diba? Kumpara talaga sila sa mga OFWs o mga DDS na sumusuporta kay Duterte. Tapos sabihin nila without pay. Tapos ngayon gagatasan nyo mga OFWs, pipigain mo sila. Diba? Na kailangan talaga kasama ang Mocha Girls. See? Nakita nyo yung purpose nila, bakit sila pumasok sa pagiging political blogger, from sex blogger to political blogger, right? From bugaw to political blogger, di ba? Nakita nyo ngayon ang objective nila. So sabi naman dito ng taga-Canada, I have to consult with Toronto and Vancouver first. Imagine, binastos nila ang mga DDS blogger. Ito ba talaga ang mga DDS? Hindi mga DDS vlogger, DDS supporter, binastos nila. Marami po rito sa Canada ang mga DDS supporter. Okay? Or mga DDS taga-suporta ni dating Pangulong Digong. Pero anong ginawa nila? Di ba? So, sabi dito, I have to consult with the Toronto and Vancouver first. We'll let you know tomorrow. Sabi ni Byron, banat by, okay ma'am. Next slide. Resibo number 3. So, sabi dito ni Byron, so it's just the 3 of us, correct? Kasi nga gusto niya kasama ang Mocha Girls para kumita sila. Okay? Imagine nag-effort na nga yung mga DDS dito para supportan si Mocha, gagatasan pa nila. Sabi ni Byron dito, what date uli, ma'am? Di ba? Tapos sabi dito, ng taga-Canada, tentative arrival is in Toronto is January 17. That means 2019. Kasi yung election is 19. Yun sana yung time na gusto ng DDS ipakita kay Mocha na sinusuportahan nila. Pero anong ginawa ni Byron? Gusto niyang gatasan. So, dito, sabi dito, Vancouver is 22nd of January to 27. So, back to Manila, January 28. Imagine na ililibre na sila ng pamasahe at accommodation at food. Ganun ang mga OFW sa mga Filipinos abroad. Kung alam nila, ikaw ay para sa bayan. Okay? Dapat tandaan nyo yan.
willing gumastos ang mga OFWs para ibangon lang ang bayan. Mag-a-agree sila sa akin dyan. Copy, I'll talk to the team. So another delay. Right? Siguro ako mainis talaga ako dito. Kahit sino mga Canadian dito or mga American, mainis talaga. Time is precious po. Okay? Tapos, sabi dito ng taga-Canada, Toronto is finalizing theirs this weekend. Kasi mga kaloys, yun yung time, usually weekend lang talaga yung time ng mga Pinoy na makapaghinga. Kasi nga, yung iba, doble-doble trabaho. Diba? So, kung mag-set ka ng date, dapat panindigan mo yun. Hindi yung pwedeng i-postpone mo, diba? Or i-delay mo. Maintindihan talaga yan, diba? Ng mga Filipinos abroad, yung kung ano yung sinasabi ko. Sabi pa ng taga-Canada, if you're still okay to push through with Mocha coming to Canada as our special guest, interested sila kay Mocha kasi suportaan nila bilang DDS, di ba? Please let me know. I am sorry that the option having the Mocha girls in the event didn't work out. I tried my best, but it wasn't feasible. So, sabi naman ni Byron, okay, I'll talk to Mocha. Resibo number 4. Sabi ng taga-Canada, we don't even know if we can generate that much from the ticket sales. So imagine dahil nga yung gusto ni Byron, kasi manager siya ng Mocha Girls, napasayaw-sayaw, di ba? Na kailangan talagang, ewan ko, di ba? Pero anyway, hanap buhay nila yan eh. Okay? So, gusto niyang itong mga DDS ay mag-ano din, i-accommodate yung Mocha Girls. So, syempre, kailangan nilang mag-ano din, i-promote yung ticket. Okay? Para may manunood, di ba? Sayang naman yung nanakawin lang, di ba? So, dito mga kaloys, imagine mga kaloys dito ako nagigigil. Kasi nga, itong mga Filipinos, supposedly, yung per hora nila na pwede lang kitain sana kung nag-ano sila ng racket, pero ibinigay nila bilang DDS sa kapwa nila DDS bilang suporta. Pero anong ginawa ni Byron at ng kanyang grupo? Gusto ngang gatasan. Okay? So, sabi nga dito ng the main purpose of organizing this event is to promote Mocha as a politician representing her party list and to generate some contributions for her campaign. Imagine na nagmamagandang loob na talaga yung mga OFWs, diba? Or mga Filipinos abroad. Sabi pa dito, as I've told you in our previous conversations, Vancouver's side has paid a down payment to the venue for the January 26. So, nag-down payment na. Siyempre, kung ika-cancel yun, wala na, forfeited na. Okay, next, resibo. Okay. Ito mga kaloys, yung taga-Canada nagsabi na, Hi Byron, after talking to Toronto and looking at the logistics and costs of having the Mocha Girls in the tour, hindi talaga kakayanin. Airfare alone is almost 29,000 Canadian dollars. Okay? Ganun, 'di ba? Kung yung Mocha Girls kasama. Right? In-invite lang 3, gustong isama yung para gatasan pa ang mga Filipinos. So excluding taxes pa 'yon. Sabi pa dito, hindi pa kasama yung visa application fees, accommodations, and venue cost. Imagine pupunta na lang sila dito. Right? Tapos ganun pa sila ka-VIP. 'Di ba? So we are looking at roughly 60,000 Canadian dollars. I-times mo yan ng 40 mga kaloys. Ganun ang gagastusin. 'Di ba? Ganun ang ambag-ambagan ng mga Filipinos for Mocha. Right? Sabi ni AAA, dancer din ba yan si Banat? Ano po siya? Manager po ng Mocha Girls. Okay, kaya nga di ba si Mocha talaga yung sikat bilang Duterte supporters, tapos bigla Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit anong pagtatago sa mga kabalbalan na ginagawa sa loob mismo ng Malacanang ay hindi nga nakawala dahil na-expose ito at talagang meron naglilik sa mga information dahil talagang nahihiya sila sa ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Smag sa pangungulimbat sa kaban ng bayan dahil kung tutuusin, pera yan ng taong bayan at tax yan ng taong bayan. While mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.